Heto nga palang ganap namin bago kami pumunta ng Alibihaban, Quezon Province. Maaga nga kaming gumising yan para makapagluto sila at makapag-almusal muna bago kami umalis. Pinauna nga muna namin pakainin ng mga bata dyan at mga isip bata para hindi sumakit ang tiyan. Baka mamaya kasi lamigin ang tiyan, sasakay kami ng bangka. Nagluto nga sila dyan ng sopas at ng hotdog at nagluto rin naman ako ng itlog dyan para sa mga batang hindi kumakain ng sopas. Nang matapos na nga kaming kumain at nahanda na namin ang mga dadali namin, na isa-isa na kami sumakay sa van na sasakyan namin. Kinailangan nga namin sumakay pa ng van kasi nga medyo malayo-layo pa yung port na pupuntahan namin at saka may dadaanan din kaming kamag-anak ng tropa namin. Nakaalis na nga ang van namin at ayan, ang ganda ng nakikita mo dito, talagang probinsyang probinsya. Ang sarap sa pakiramdam, 'di ba? Pag nasa probinsya ka, nakaka-refresh ng utak kahit maraming stress sa buhay. At heto nga't nakarating na nga kami sa port at naibaba na namin ang aming mga gagamitin at nakababa na rin itong mga kasama namin. Medyo umambon-ambon pa nga dyan kaya kinakabahan ako kasi nga tatawid kami ng dagat. Nang matapos na mga pagbayad ang tropa namin para sa bayad namin sa bangkang sasakyan namin. At mura lang sulit na sulit, 350 sa matanda para sa bangka, hanggang ano na yon, maghapon na yon sa pagsundo sa inyo. Tapos sa bata naman, half payment naman ng 350. Kaya okay na rin, 'di ba? Maganda rin naman yung pupuntahan, sulit naman. Medyo malayo-layo pa nga ang lakaran na gaganapin mo diyan para makapunta sa mga bangka. Dalawang bangka nga pala ang sinakyan namin kasi medyo marami kami, baka maging overload daw. At malalaki pa kami, take note ha, ang tataba kasi namin. Nagsimula na nga magsakaya ng mga kasama namin sa isang bangka, pa isa-isa nga lang kasi mababa yung binababa ang hagdan. Tsaka madulas pa, syempre mahirap na. Inaantay nga lang namin dyan na mapuno na ang bangka nila dahil sa pangalawang bangka nga kami sasakay. At ayan, makikita nyo dyan, o, diba? Andyan yung tropa namin. Ayan sila, o. Puno na sila, kaya yung dalawang lalaki nasa dulo. Binabalance kasi nila, syempre mahirap na medyo malaki-laki ang alon. Kaya ayan, for the go. Nagsimula na nga bumiyahe ang bangka namin yan at ayan lang yung video na nakuhanan namin kasi nga medyo tumatalsik-talsik yung alon, mahirap nang masiraan ng cellphone. Ay, may kwento nga pala ako sa inyo mga mi. Ako lang ba nakaranas na ito sa Alibihaban? Comment down dyan kung meron din nakaranas na ito. Kasi nga, 'di ba, ang ganda. Pag maganda ang view, syempre papalipasin mo ba 'yon? Syempre, kuha ng picture, 'di ba? Parang nanghinayang din ako kasi ang gaganda ng kuha ko, kitang-kita yung ganda ng Alibihaban. Kaso nga lang, ang nangyari mga mi, pag-uwi ko ng bahay, wala, puro loading lang yung mga picture namin dun sa island na pinagstayan namin. Wala na rin, pati yung mga pang profile picture kong magaganda na wala na rin, yung mga video, yung kasiyahan namin. Siguro may nagambala kami, may naisama kami sa picture. Hindi ko alam mag-comment nga kayo kung nakaranas din kayo ng ganyan. Nakakapanghinayang kasi ang ganda ng mga picture tapos 'di ba biglang mawawala. Okay naman kasi nung nasa island pa, nabubuksan ko pa, gusto ko na mga magpalit ng profile picture noon kasi busy pa nga, hindi ako makapili. Then yun, pag-uwi ng bahay, wala talaga walang natirang mga picture ko, ang gaganda ng kuha namin. Pero walang magagawa, move on na lang. At ayan na nga, nakarating na rin yung bangka ng mga kasama namin, yung unang bangkang sinakyan. Ayan nga kinatatayuan namin. Ayan yung parang pinaka sandbar dyan. Medyo malayo-layo pa yan dun sa mga cottage. Ayan ang haba kaya niyan. Ang ganda tingnan. Sandbar daw ang tawag dyan. At ang puti-puti ng buhangin. Ang ganda. Ayan na nga, nakababa na yung mga tropa namin at pumunta na kami dun sa pag-i-stayan namin na island. Medyo putol nga to. Hanggang dun lang sa cottage siya makukuha na ito. Kasi nga, wala. Wash out yung mga picture at saka video ng magaganda. Ang linaw ng tubig, 'di ba? Sulit na sulit yung 350 mo dito. Syempre magbaon na lang rin kayo ng pagkain. Wala namang free meal yun, yung 350 na yun. Grabe naman kung meron pa. Ayan, Bio, makikita nyo dyan, ang ganda. Tapos, parang siyang Boracay din. Then, ang linis-linis ng tubig, ang puti-puti ng sand. Nakakatawa, naka-experience na lang rin. Pero okay lang, hanggang memories na lang yung ibang picture. Ganun talaga. Kailangan mag-move on, wala na magagawa. Ayan nga pala yung floating cottage na pinag-stayan namin. Ang ganda niyan, may second floor. Pwede mo rin siyang ipadala sa gitna pero may bayad 450 per hour.